Nakikipagsayawan si Ken sa mga babaeng todo din ang pagsayaw sa kanyang harapan. Mga kilos at galaw ng mga ito ay mahaharot at talagang nilalandi na din si Ken na hinahayaan naman ang mga babaeng haplos-haplusin siya sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Natutuwa pa siya at nag-e-enjoy dahil sa ngisi niya. "Shit, nararamdaman ko na," ani ng isang babae at humagikgik. Napahalakak naman ang pag-aksiken na tuwang-tuwa na hinahaplos siya ng babae mula sa dibdib pababa sa kanyang pinakagitna. Nagkagat siya ng labi at hinapit ang babae na nakahawak na doon sa kanya. "Grabe ang laki ha?" Ani ng babae sa nangaakit na boses. Kinagat ni Ken ang punong tenga ng babaeng malanding na pahagikgik na naman na gustong-gusto ang ginagawa ni Ken sa kanya. "Mas malaki yan kapag nakita mo na," ani Ken. Tumaas na ang haplos ng babae. Dumako ito sa leeg ni Ken. Pinaglaruan niya doon ang kanyang mga daliri. Nagtataas baba ang Adam's apple ni Ken. Wala silang pakialam kung nasa gitna man sila ng dance floor at kung may nakakita sa kanila at nakakarinig sa wild nilang pinag-uusapan. Gusto nilang mag-enjoy at walang pakialaman na lamang. "May girlfriend ka na ba? Baka mamaya may humatak na lang sa buhok ko dito," ani ng babae. "I don't have a girlfriend. Hindi ako pumapasok sa isang relasyon. Laro lang sa akin ang lahat at hindi ako nagseseryoso." Bulong ni Ken sa babae habang ang palad niya ay humahaplos na sa bewang nito. Marahan ang pagsayaw nila. Malakas ang musika. Idagdag pa ang mga sigawan at ang iba't ibang mga ilaw na tumatama sa kanilang mga mukha. Maraming naghahalikan na sa dance floor. Kanya-kanya ng mga ginagawa, normal na makikita mo kapag papasok ka sa isang bar. Mukha nga. So, pwede ba?" Tanong ng babae na dahan-dahang umangat ang isang labi. "I'm always ready," sagot naman ni Ken. Nagkatitigan silang dalawa at tuluyan ng sinakop ang labi ng isa't isa. Napaatras sila habang naghahalikan hanggang sa makaalis sila sa dance floor. Napahiga ang babae sa sofa na nalaglag na ang strap ng suot niyang dress. Nakayakap siya sa leeg ni Ken na ang mga palad ay humahaplos na sa kanyang leeg. Nagliliyab ang kanyang katawan dahil sa masarap na halik ni Ken sa kanya. Bumalik ang halik nito sa kanyang leeg kaya napaliyad siya. Awang ng bahagya ang kanyang labi at makikita mo talaga sa kanyang mukha na nasasarapan. Pikit ang mga mata at may dinidiin pa si Ken sa kanyang dibdib na doon na humahalik. Nakababa na ang kanyang dress. Litaw na ang mga malulusog niyang dibdib na todo halik naman si Ken doon. Naputol ang kababalaghang ginagawa nila dahil sa isang tikhim ng babae. "Wrong table ata kayong napuntahan," sabi ng babae. Si Esha na kanina pa pinanonood ang dalawang magsisex na. Parehas na palingon ng dalawa sa kanya. Agad na patuyo si Ken na bitin na bitin. Hindi niya alam kung maiinis ba siya kay Esha pero nang tinignan niya ito ay natigilan na lang siya. Kunot ang noo ni Esha na nakatingin sa kanya. Ang magaganda nitong mga mata ay inaakit siya. Napababa ang tingin niya sa labi nitong masarap halikan. Maging sa bandang dibdib nito ay napatingin siya. "Damn those boobs," ani Ken sa kanyang isipan. "Sorry to disturb you guys pero hindi ako nanonood ng live." Natatawang ani Esha. May tama na ito ng alak pero hindi siya lasing. Nakainom lang. Mag-isa siya sa pwesto niya kasi si Selena na kanyang pinsan ay todo ang pagsayaw sa gitna ng maraming tao. Nakikisama din talaga. "Let's go babe. Maghanap na lang tayo ng iba, yung walang epal at walang istorbo," sabi ng babae at umirap habang inaayos ang kanyang sarili at suot. Napatingin naman si Esha sa babae. Nakaangat ang isang kilay nito at sinuri niya mula baba hanggang sa ulo ang babae. Napairap si Esha. Hindi naman pala maganda. Anya sa isipan. "Sana ay umalis ka na lang kung nakita mo na pala kaming may kakaibang ginagawa." Malditang sabi ng babae kay Esha na akala mo ay galit na galit. "Easy miss, pwesto namin ito at kayo tong basta na lamang pumunta dito at wala kang karapatan na sabihin sa akin na umalis ako. Kasi ang totoo, hindi mo ako palamunin."
Ani Esha. Nanggigil ang boses. Nainis siya sa babae at parang nais niyang sabunutan pero ayaw niyang makipag-away. Nagbago na kasi siya. Mabait na siya at marunong nang ikalma ang sarili. Nainis ang babae pero hindi nakaimik sa sinabi ni Esha na masama ang tingin sa kanya. Maldita ang mukha nito at parang naghahamon na ng away. Napangisi si Ken and he licked his lower lip habang pinagmamasdan si Esha. Humanga siya sa katapangan nito. Ganong babae ang nais niya. Tara na babe, maghanap na tayo ng ibang pwesto at naiinis ako sa babaeng ito. Baka kung ano pang magawa ko sa kanya. Pag-aya ng babae kay Ken na ang mga paningin ay na kay Esha na nakatingin din sa kanya habang nakaangat ang isang kilay. Sige nga, kung matapang ka nga, ano ang kaya mong gawin sa akin? Handa naman ako at huwag kang puro salita kasi nakakapikon. Nagfi-feeling matapang lang pero duwag naman. Pang-aasar ni Esha. Galit na napalingon ng babae sa kanya. Napalayo ito kay Ken at lumapit sa kanya. Tumayo naman si Esha sa pagkakaupo at pinantay niya ang sarili niya sa babaeng galit ang muka. Mukhang nainis ito sa sinabi niya at naapakan ng ego, kaya ganoon na lang ang pag-react. Masyado ka namang affected sa sinabi ko. Napaghahalataan na talagang duwag ka nga. Casual na ani Esha. Sinampal siya ng babae. Lagutok iyon at talagang masakit. Ramdam ni Esha ang pagmanhid ng kanang pisngi niyang sinampal ng babae. Napahawak pa siya doon kasi tumagilid din ang kanyang muka. Ang kanyang ilang hibla ng buhok ay tumakip din sa kanyang muka. Humarap si Esha sa babae na parang wala lang, pero ang babae ay nakangisi sa kanya. Don't dare me! Wag na wag mo kong hinahamon dahil talagang hindi ako maatras kay umayos ka. Ibang hamunin at kalabanin mo. Hindi mo ako kilala. Taas noong sabi ng babae. Dahan-dahan nang umisi si Esha at lumapit siya sa babae. Hindi mo din ako kilala. Mariing ani Esha at 3 sunod-sunod na sampal ang ginawad niya sa babaeng hindi inaasahan ng kanyang ginawa. Napaupo ito sa lamesa habang hawak ang pisngi. Napadaing din. Hindi ako pumapayag na sampalin lang ako ng ganon ng kagaya mong babaeng wala namang ambag sa buhay ko. Pasalamat ka at hindi sapak ang ginawa ko kasi sisiguraduhin kong tulog ka. Nag-aral ako ng martial arts. Sinabi ko lang para naman maging aware ka. Pagmamalaking ngisi ni Esha. Inayos niya ang sarili niya maging ang kanyang buhok at damit. Tapos parang wala lang. Next time girl, umamin ka na lang na duwag ka kaysa naman nagmamatapang ka. Hindi naman ako tanga para hindi mahalata. Ani Esha. Umirap si Esha at inis na siya sa babae. Pero hindi siya magpapaka-stress dahil sayang ang ganda niyang taglay. Umalis ka na sa harapan ko bago pa kita matuluyan talaga. Dahil duguan talaga yung nguso mo kapag nagkatagal ka pa dito sa harapan ko. Hindi talaga kita palalampasin. Banta ni Esha na bumalik sa pagkakaupo sa sofa. Nakakross ang kanyang mga hita maging ang kanyang mga kamay ay nakakross din. Maldita ang kanyang mukhang tinititigan ang babaeng dahan-dahan na tumayo. Malalim ang paghinga nito na akala mo aping-ape kahit na hindi naman. So, ano pang ginagawa mo dyan? Talagang Napatigil si Esha sa pagsasalita nang sumigaw ang babae. Heto na nga diba, aalis na. Huwag ka masyadong atat. Sigaw ng babae. Bakas ang inis sa boses. Padabog itong umalis. Napangisi naman si Esha habang sinusundan ng tingin yun. Mahina. Bulong niya. Nakita niya si Ken na nasa kanyang harapan pa. Nakatitig sa kanya. Oh, bakit hindi ka pa din umaalis? Sundan mo ng kalandian mong yun. Ani Esha. Hindi sumagot si Ken na titig sa kanya. Kagat ang labi kaya umangat lalo ang kilay ni Esha sa pagtataka at tumingin sa kanyang dibdib. Hindi naman nakikita yun kaya anong tinitingin-tingin ni Ken sa kanya. Huwag mong sabihin na naaakit ka sa akin, sa mga boobs ko. Malandi naman ako at game naman ako makipaglaro kaya magsabi ka kung gusto mo. Ani Esha na hindi alam bakit yun ang mga lumabas sa kanyang bibig. Tahimik na umupo si Ken sa katapat niyang sofa. Prente itong nagpadekwatrong lalaki. Ngayon mas natitigan ni Esha ang pagmumukha nito. Hindi niya ikakailang gwapo si Ken. Matangos ang ilong ni Ken. Perfect jaw, dark na dark ang mga mata, at ang lips ay kay sarap halikan. Kissable lips.
Katamtaman ang kapal na mga kilay at mukhang nananakal sa kama. Bet na bet ni Esha ang aura na mayroon ito at kung may anong pumapasok sa isip niya. Pero syempre, hindi mo na siya magpapahalata. Kailangang magpabebe at magpakipot muna. "Come here, Pogi." Malanding tawag ni Esha. "You come here, babe." Husky at nangaakit naman ang boses na ganti ni Ken. Naitagilid muna ni Esha ng bahagya ang kanyang ulo. Nagkagat siya ng labi at tumayo. Dahan-dahan ang paglalakad niya papunta kay Ken na titig sa kanya. Lalo na sa kanyang labi at iba ang paraan ng tingin nito sa kanya. Parang gustong-gusto na siyang kagatin ni Ewan. At alam niyang naaakit na talaga si Ken sa kanya. At anytime ay pwede na siyang sunggaban kapag hindi nakapagpigil ng sarili. Walang hiyang umupo agad si Esha sa kandungan ni Ken nang paharap at humawak agad siya sa magkabilang balikat nito. "I'm a fucking okay girl and I want sex." Ani Esha nang walang alinlangan. Tumaas ang isang kilay ni Ken at pinagmasdan na mabuti si Esha. "Mukhang parehas lang kaming dalawa but shit, parang hindi ko matanggap na hindi ako mauuna sa kanya dahil may mga nauna na sa kanya." Ani Ken sa kanyang isipan at naging mariin bigla ang tingin kay Esha. "Oh babe, bakit naman ganyan ang tingin mo? Parang galit ka. Wala ka namang kaaway." Malambing na ani Esha na pinaglalaroan ng mga daliri sa kanyang leeg, habang ang isang palad nito ay humahaplos at nangaakit sa kanyang panga na umigting na. "Huwag mong hayaan na maputol ang pasensya ko, baby, at baka hindi na talaga ako makapagpigil." Nagbabantang sabi ni Ken. Napangisi lamang sa Esha at kinagat ang labi. Inaakit si Ken na napatingin na naman sa kanyang labi. Madilim na ang mukha nito, nakatingin sa kanya. Ramdam niya din ang nasa gitna nitong tumatayo na kahit na wala pa naman siyang ginagawa. "Mukhang malakas na agad ang epekto ko sa'yo ah. Hindi ba ganito ang ibang mga babae mo? Hindi nila kayang mapatayo ang sandata mo?" Malanding tanong ni Esha na dahan-dahang inilapit ang mukha sa lieg ni Ken. Wala naman siyang balak na gawin ng kung ano, pero nang makita niyang nagtataas baba na ang Adam's apple nito at narinig niya ang malalim na paghinga ay parang may nais na siyang gawin para mas lalong matempt si Ken sa kanyang ginagawa. Gusto niya talagang akitin ito. Nakuha niya kasi ang atensyon ni Esha. Wala naman dapat siyang balak makipaglandian ngayon sa lalaki dahil gusto niyang mag-enjoy ng wala munang lalaki at sinamahan niya lang din naman si Selena. Pero mukhang iba ang mangyayari. Never niya pang ginawa ang ginagawa niya ngayon kay Ken. Malandi siya, pero hindi nang kagaya ng pinapakita niya kay Ken na handa niyang gawin ang lahat para lang maputol ang pasensya ni Ken na napakahaba. Talagang pinaninindigan niya ha? Tignan na lang natin kung hindi pa maputol yan. Nakangising ani Esha sa kanyang isipan. Pinaglandas niya ang kanyang dila sa lieg ni Ken na napasandal naman sa sofa. Mas idiniin naman ni Esha si Ken doon hanggang sa nakapikit na rin si Ken. Napangisi si Esha na makita ang itsura nito. Mukhang nasisiyahan at nagugustuhan ng kanyang ginagawa. "I'm sorry babe, but we need to stop. Bye." Bulong ni Esha. Pero bago pa siya umalis sa kandungan ni Ken ay mariin niyang hinalikan si Ken sa labi. Kinagat niya pa ito at akmang hahalikan siya ni Ken nang ilayo niya na ang labi niya. Nagmulat na mga mata si Ken, nagtama ang kanilang mga mata. "See you later, Pogi," sabi ni Esha at tinalikuran na si Ken na hindi nakagalaw. Naistatwa ito sa kanyang kinauupuan hanggang sa matauhan na lang siyang wala na si Esha sa kanyang harapan. "Damn you girl, binaliw mo ko. Shit, ang sakit ng puson ko. Lagot ka talaga sa akin kapag nakita kita. Hindi pwedeng hindi ako gaganti. Lintik lang ang walang ganti. Be ready, baby." Ngising sabi ni Ken habang tinignan kung saan dumaan si Esha. Napabuntong hininga siya ng malalim at napahawak sa kanyang buhok. Frustrated. Natatawa naman si Esha habang naglalakad siya papunta sa kung nasaan ang kanyang kaibigan na si Selena na walang hiyang nagsasayaw sa dance floor. "Hoy gaga! Tama na yan. Umuwi na tayo at walang magsusundo sa atin kapag parehas tayong nalasing pa." Sigaw ni Esha. "Mamaya ka na girl. Nag-e-enjoy pa ako, saka mag-enjoy ka din. Huwag ka ng killjoy na atat na naman umuwi.
Kapag nasa bahay atat na umalis at magpunta sa kung saan. Kapag nasa bar naman atat umuwi. Tanga lang. Ani si Lina at umirap. Natigilan si Esha na napanguso. Sapul na sapul siya sa sinabi ni Selena. Sige na nga lang, tayo mag-party na! Sigaw ni Esha na sinamahan na si Selena. Wild silang sumayaw, nakipagsayaw sa mga kasamahan nila sa dance floor. Bukas din ang kamera ni Selena na ang flash ay tumatama sa kanilang muka. Magdamagan sila sa bar at madaling araw na silang nakauwi. Nagpasundo sila sa driver ni Selena. Pakiingatan po yan Manong at kapag tinanong na magulang niya sabihin mo po nagwalwal. Bili ni Esha at napahalakhak na makalabas siya ng sasakyan. Bye po! Ingat lang po sa pagmamaneho. Hindi pa nagkakajowa yan kaya hindi pa pwedeng mamatay. Sigaw ni Esha. Pagewang-gewang siyang naglakad papasok sa mansyon nila. Hindi naman siya natumba dahil maayos pa ang paglalakad niya. Nabuksan at nasarado niya pa ang kanilang gate. Hanggang pagpasok niya sa pinto ay bukas sa mga ilaw, kaya alam niyang may gising pa. Lasing ka na namang bata ka. Bungad ng kanyang Kuya Eric sa kanya. Batang napanguso si Esha na ang mga mata ay pikit na, bakas na inaantok na ito. Minsan lang naman kuya, ani Esha. Anong minsan ka dyan? Inaraw-araw mo na Esha na. Mariing sabi ni Eric sa kanyang kapatid. Ngunit tumulis lamang ang nguso ni Esha na nag-aastang bata na naman sa harapan ng kanyang kuya. Hay, si kuya naman. Killjoy ka lang kasi talaga kaya hindi ka masyado makarelate. Saka hindi naman ako mamamatay sa pag-inom ko. Magkakasakit lang. Ani Esha na tumawa. Mas naging seryoso lang ang mukha ni Eric na pinasadahan ng mga daliri ang kanyang buhok na parang may pinipigilan. Hindi naman kita mapipigilan dyan, but make sure na hindi ka uuwi dito ng buntis. At once na nalaman kong nagdadalang tao ka ay... Napatigil si Eric, hindi masabi ang susunod na sasabihin. Kuya, grabe ka naman. Masyado ka kaagad. Huwag kang ang advance dyan mag-isip. Ano ba't mabubuntis hindi nga ako nakikipagtalik sa kung kani-kanino. Virgin pa ako no? Lips ko lang hindi na ganong virgin. Ani Esha na humagikgik tapos tuluyan ng napahiga sa may sofa. Pikit na ang mga mata niya at wala na ding lakas pa. Napatitig sa kanya si Eric. Nagsasabi lang ako at nagpapaalala. Dapat mauna muna ako bago ikaw. Ani Eric. Paano ka mauunang magkaanak kung mailap ka sa babae? Sira ulo ka ba? Bakit hindi mo itry na lumandi at hindi yung seryoso ka na lang sa buhay mo? Hindi ka ba nagsasawa? Saka nakaka-boring ang life mo kuya. Kaya naman enjoy na. Ani Esha na humalakhak pa. Napailing na lamang si Eric. Sanay na siya sa kanyang kapatid at sa mga lumalabas sa bibig nito. Masyado din talagang prangka o straight magsalita si Esha. Pero nalulugar niya naman ang bagay na yun at ang ugali niya. Mahirap lang ito kapag ginalit mo o kaya naman kapag inaway mo. Dahil wala siyang pakialam once na napapahiya ka na dahil sa kanya. Mahirap galitin ang hindi naman mabait. Binuhat ni Eric ang kapatid ng tuluyan na talaga itong tangayin ng antok, ang makatulog. Inayos niya ang pagkakahiga na nito sa mismong kama ng kapatid. Tinanggal niya ang suot nitong sandals, kinumutan niya at hinalikan niya sa noo bago siya lumabas ng silid. Hindi siya vocal sa pagsasabi ng pagmamahal sa kanyang kapatid at sa mga magulang. Pero mahal na mahal niya ang mga ito at gagawin niya ang lahat para maprotektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Bagay na hindi niya nagawa sa babaeng minamahal niya na hindi alam ng mga ito. Kaya buong akala ng mga ito ay talagang single siya at hindi ine-enjoy ang buhay. Pero ang totoo talaga ay nagmahal na siya. Pero hindi niya nagawang protektahan ang babaeng minamahal niya. He failed. Nawala sa kanya ang kahit sa isang babaeng umiintindi sa kanya sa lahat ng bagay. At hanggang ngayon ay umaasa pa din siyang mahanap niya ito, na magpapakita ito sa kanya at aayusin ang hindi inaasahang pagkawasak ng kanilang relasyon at pagmamahalan. At pinapangako niya sa kanyang sarili na oras na makita niyang muli ito, ay hindi niya hahayaan na makawala pa ito sa kanyang mga bisig. At pag-iwan siya nito ay baka tuluyan na siyang magpakamatay talaga, na muntik niya nang ginawa pero naalala niya lang na may pamilya pa siya na masasaktan ng sobra-sobra.
Oras na magpakamatay talaga siya. Kaya naging lesson na sa kanya ang bagay na yun. Kaya ngayon pinapangako niyang hindi na siya gagawa ng kahit na anong mga aksyon. Pag-iisipan niya munang baguhin. Kaya nga sabi nila, think muna bago gawin. Isipin munang mabuti at isipin ang mga taong maapektuhan sa isang bagay na gagawin mo. Kung makakasama o makakabuti ba ang bagay na to at kung may masasaktan at iiyak ba. Kinabukasan nagising si Ken na maaga. Halos wala na ata siyang tulog kasi buong nasa isip niya ay si Esha. Hindi siya nito pinatulog kakaisip. Hindi niya alam kung bakit ganun na lang ang epekto nito sa kanya at kung bakit binabaliw siya nito kahit na wala namang ginagawa. At parang gusto niyang makita si Esha. At matikman na naman ang labi nitong hindi niya makalimutan kagabi, maging ang ginawa ni Esha sa kanya, kaya ilang beses talaga siyang nagsarili. Good morning po, sir. Magalang na bati ng isang empleyado niya na makapasok siya sa kanyang building. Good morning po, sir. Good morning po. Magandang umaga po, sir. Bati ng mga empleyado niyang nakakita sa kanya. Tinatanguan lamang ni Ken ang mga ito habang seryoso ang muka. Pumasok siya sa elevator at pagkatapos ay tumungo na siya sa floor kung saan gaganapin ang kanyang isang meeting kasama ang CEO ng building ng Gomez kung saan gusto nitong makipag-business partner kay Ken. Nasa loob na po si Mr. Gomez, sir. Kanina pa pong umaga at hinihintay po kayo at wala naman pong problema sa kanya kung matatagalan kayo. Bungad ng sekretary ni Ken sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. Nakayuko ang sekretary niya kaya kitang-kita niya ang cleavage nitong halatang pinapakita sa kanya. Maging sa kanyang kumpanya ay may nakakalandian siya. Mga empleyado niya namang mga babae ang nangunguna at nakikisabay lang naman siya sa mga ito. Pero habang tinitignan niya ang kanyang sekretary ay pumasok sa isipan niya si Esha at ang mukha nito. Mas maganda siya, mas sexy at mas malaki ang mga boobs. Damn. Mahinang ani Ken. Tukoy kay Esha na pinagkukumpara sa sekretary niya. Thank you. You may leave and pakidalhan kami ng kape dito. Seryosong utos niya. Tumango naman ito sa kanya at naglakad na palayo. Maging ang likuran ng kanyang sekretary ay kanyang tinignan, lalo na ang puwet nito. Napahinga na lang siya ng malalim at pinilig ang kanyang ulo. Bakit ko ba pinagkukumpara? Mas lamang talaga ang babaeng yun. Anya sa sarili tsaka pumasok na siya sa loob. Nakita niya doon agad si Eric na nakatutok sa laptop. Good morning, Mr. Gomez. Thank you for coming in and sorry for being late. Bungad niya kay Eric na agad na patayo nang makita siya. It's okay. Ani Eric. Umupo na si Ken sa may swivel chair nito. Inaayos naman ni Eric ang projector at ang laptop na kanyang gagamitin sa proposal niya. Ay shit, sorry for that. Laptop kasi ng kapatid ko to. Ani Eric nang hindi sinasadyang mapapunta siya sa mga picture. Saktong bungad na bungad agad ang larawan ni Esha na nakasando lamang habang nakahiga na nakadapa at nakaangat ng bahagya ang bandang dibdib hanggang sa ulo. Kagatlabi ito nakatingin sa kamera pero ang mga mata ay blurb. Parang thirsty trap kung tatawagin ang larawan nito. Napatitig si Ken doon pero agad nang naibak ni Eric. What's your sister's name? Casual na tanong ni Ken. Esha. Sagot naman ni Eric at napatango naman si Ken. Ngumisi siya saglit. So beautiful like her face. Mahinang ani Ken pero napansin ni Eric ang pagbuka ng bibig nito. I'll start? Seryosong sabi ni Eric. Tumango naman si Ken. Nagsimula nang ipaliwanag ni Eric ang kanyang proposal at nakikinig naman si Ken. Pero ang kalahati ng isip niya ay lumilipad sa itsura ni Esha. Hindi akalain ni Ken na kapatid ng babaeng hindi nagpatulog sa kanya si Eric. Kaya at the end of the day, ay tinanggap niya ang proposal ni Eric dahil maganda naman talaga ito. At isa pang dahilan ay gustong mapalapit ni Ken kay Esha. Thank you, Mr. De Villa. Ani Eric. No worries, Mr. Gomez. Just call me Ken na lang. Masyado naman tayong formal na dalawa. Natatawang ani Ken. Pagak namang natawa si Eric. Yeah, pansin ko nga din talaga, but for formality.
ni Eric at nagkamayan silang dalawa for formality din. Nang matapos ang proposal ay nag-usap pa din silang dalawa sa kung ano-anong mga bagay. At parang close na sila kahit na ngayon pa lang naman sila nagkausap. Mabait naman ng kapatid ko pero minsan talaga mahirap pakisamahan dahil na din sa ugali. Hirap galitin dahil talagang nananakit kapag galit. Though hinahayaan naman na namin kasi malaki na siya pero nandun pa din ang gabay bilang kuya. Saad ni Eric. Biglang napunta ang usapan nila kay Esha na hindi alam kung paanong nangyari. Halata nga mahirap galitin pero sana magalit siya kapag nasa kama kami. Gusto kong sinasakal ako eh. Ani Ken sa kanyang isipan. Bakit mo pala natanong? Are you interested with my sister, Ken? Casual na tanong ni Eric na pinasadahan ng mga daliri ang buhok. Napahalakhak ng pagak si Ken. Yeah, kagabi lang ay nagkita kami. Then your sister is a good kisser. She fucking kissed me without my permission. Ani Ken na napailing. Napailing din si Eric. Yes, ganun talaga yun. Masyadong mapusok. But she's still a virgin. Tamang landi lang naman ang ginagawa. Parang casual na sabi ni Eric at humigop ng kape. Natigilan naman si Ken. Nagulat siya sa sinabi nito dahil buong akala niya talaga ay hindi na virgin si Esha at may mga gumalaw na dito. So ako pala magiging swerteng makakauna sa kanya kung sakali. Damn, nakahanap na talaga ako ng katapat. Ani Ken sa isipan. If you're interested on her, wala naman akong pakialam. Go then, ikaw nang bahala sa kapatid ko at baka sakaling mapatino mo din kahit na paano, kahit na parang ikaw pa mapapatino niya. Ani Eric. Ken chuckled. Humigop siya sa sarili niyang kape habang may ngiti sa labi. Naiisip niya na agad ang mga gagawin niya kay Esha, pati ang mga pangungulit na gagawin niya. Dahil dito ay natutuwa na siya agad. Mas na-excite tuloy siyang mapalapit ito sa kanya. Favor Eric, total magkaibigan naman na tayo. Baka maaari mo naman mapapuntang kapatid mo dito. Ani Ken na walang hiya-hiya. Tumingin si Eric sa kanya ng casual. Actually, siya naman dapat na nandito ngayon kaso tulog pa't halatang hindi na kaya. May hangover. Ba't siyang nagmamanage ng kumpanya namin? Sadyang ako lang nagpunta dito. Busy parehas ang parents namin sa ibang business. Ani Eric, napangisi na malawak si Ken. Mukhang tadhana na ang naglalapit sa kanilang dalawa. Pwede ko bang akinin yung kapatid mo? Hindi ko naman agad bubuntisin pero kapag na-fall ako ng kusa baka hindi ko na siya pakawalan. Ani Ken at napahalakhak. Ikaw bahala, it's yours. Gawin mo lahat ng gusto mo basta wag mo lang siyang ipapahamak at sasaktan. Pero manhid naman sa sakit yun. Kahit nga sinampal na siya na malakas ay wala lang sa kanya. Kwento ni Eric na komportableng magsabi kay Ken tungkol sa kapatid niya. May tiwala na agad siya kay Ken kahit na hindi pa naman sila ganun ka-close na dalawa. May kakaiba din kasi siyang nakikita kay Ken at pakiramdam niya ay hindi naman ito sasaktan ang kanyang kapatid. Bagkus at iba pa ang nakikita niya. Play with fire. Parehas silang maglaro sa isa't isa. Si Ken at ang kapatid niya. At kapag nangyari yun ay alam niya na ang mangyayari sa pagitan ng dalawa. At hihintayin niya na lang kung anong kalalabasan nito. Kung mahuhulog nga ba ang dalawa sa isa't isa o hanggang laro lang. Makipaglaro ka sa kanya. Galingan mo lang dahil magaling ang kapatid ko. Mas magaling pa sa mga lalaking magaling lumandi ng mga babae. Huwag ka masyadong maakit. Katamtaman lang dahil once na naakit ka ng sobra. You know, baka ikaw lang ang kawawa sa huli. Kaya kailangan balance lang. Casual na paalala ni Eric. Napangiti naman si Ken. Thank you for the information, bro. Don't worry, akong bahala sa kapatid mo. I'll make sure na walang mahuhulog sa aming dalawa. Hanggang laro lang, kaya sana makipaglaro talaga siya sa akin. Kasi gustong gusto ko talaga mula kagabi pa. Damn, hindi ko makalimutan ang halik niyang hindi nagpatulog sa akin. Ani Ken and he chuckled. Napangisi si Eric. Sa dami ng sinabi ni Ken ay isa lang ang tumatak sa kanyang isipan. Tignan na lang natin kung hindi nga talaga kayo mahulog sa isa't isa. Dahil hindi ako naniniwalang bagsak ninyo ay hanggang laro lang. Hinayaan ko siya at pumayag ako sa gusto ni Ken. Dahil alam kong may magbabago sa kanilang dalawa. Parehas naman silang maglalaro kaya I'm sure na parehas din silang mahuhulog. Ani Eric sa kanyang isipan. May ngisi pa sa kanyang labi. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap at ang pinaka-topic nila ay si Esha.
Maraming nasabi at nilaglag si Eric na hindi na maiwasan na matawa habang nagkukwento si Eric tungkol sa kapatid nito. Samantala, bumangon si Esha na masakit ang kanyang ulo at halos mauntog pa siya sa pader ng kanyang CR. Pagkatapos niyang linisin ang kanyang sarili ay bumaba na siya. Naabutan niya ang ina sa sala na may iniinom na kape habang may hawak na dyaryo. "Good morning, Mommy!" Bati ni Esha sa ina at hinalikan ito sa pisngi. "Good morning to anak, naglasing ka na naman?" Ani ng kanyang ina pero hindi naman ito tunog galit. Gumuso si Esha at umupo sa tabi ng kanyang ina. "Nag-enjoy lang naman po kami ni Selena, Mommy. Saka hindi naman po kami gagawa ng kung anong magpapahamak sa amin. Saka Mommy, alam ko pa din naman po ang limits ko kung hanggang saan," sabi ni Esha. "That's good to hear, anak. Basta may kontrol ka pa din sa sarili mo, hindi ka naman namin pagbabawalan dyan," ani ng ina. "Opo, Mami, hindi naman ako gagawa na ikakagalit nyo. Saka fling lang din naman po, halat lang but not sex po," ani Esha. "Ikaw talagang bata ka, nakuha mo talaga ang ugaling mayroon ako no ako ay dalaga pa," natatawang ani ng kanyang ina. Lumapit ang kanyang ina sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang buhok. "Basta anak ha, tandaan mo pa din ang mga sinasabi namin ng daddy mo sa'yo. At yung mga bagay na hindi mo pa pwedeng gawin, ay pwede mo naman nang gawin pero pag-isipan mo muna mabuti. Okay?" Malambing na sabi ng ina. "Lalo na sa pagbuo ng pamilya at sa pag-aanak, kailangan planado ka sa bagay na yun at dapat handa ka din dapat. Kasi mahirap kapag hindi ka handa at sa lalaking mamahalin mo naman, alamin mo kung kaya kang ipaglaban at yung sasamahan ka talaga sa dulo. Marami ng mga gago at loko mga lalaki ngayon, hindi marunong magseryoso at makontento sa isa. Kaya magmahal ka anak ng matino, okay?" Paalala pa ng ina. Napangiti si Esha at yumakap siya sa baywang ng ina. Natouch siya sa sinabi nito sa kanya. Kahit na matigas ang ulo niya at hindi sumusunod minsan sa kanyang mga magulang at kuya, hindi pa din ito nagsasawang paalalahanan siya sa mga bagay-bagay kahit na alam naman niya na. Hindi naman binabaliwala ni Esha iyon at na-appreciate niya ang pag-aalala ng mga ito sa kanya. At dahil doon ay alam niyang mahal na mahal siya ng mga ito despite sa mga kalokohan na ginagawa niya sa buhay. Masasabi niya sobrang swerte niya pa rin pala talaga sa mga magulang niya. At ito ang the best family para sa kanya. At kung hihiling siya sa susunod na buhay niya, ay hiling niya na sana ito pa rin ang kanyang pamilya. "Mommy, hindi man po ako palaging nagsasabi na mahal ko kayo ni na daddy and kuya. Pero gusto ko po talaga malaman ninyong mahal na mahal ko po kayo at sobrang thankful po ako na kayo ang pamilya ko. Mommy, salamat po sa lahat-lahat ha. Sa pag-intindi sa akin at sa hinahayaan ninyo ako sa mga bagay-bagay na ginagawa ko ngayon. Thank you so much po. Kayo ang the best parents para sa akin." Malambing na sabi ni Esha na mas niyakap ang ina na hinaplos ang kanyang buhok habang may ngiti sa labi. "Tandaan mo anak na mahal ka namin at ibibigay namin ang lahat sa'yo para maging masaya ka at hindi mo mararamdaman na may kulang o ano," ani ng ina. Nangilid ang gilid ng mga mata ni Esha at naiiyak siya sa sinasabi ng kanyang ina sa kanya. "Kapag napapagalitan ka namin ng daddy mo ay huwag ka sanang magtatanim ng galit sa amin. Naiintindihan namin kung magtatampo ka. Pero anak, sana isipin mo na kaya ka namin pinapagalitan dahil may kasalanan kang ginawa o kaya naman sobra na, di ba? Hindi naman basta-basta magagalit ang mga magulang sa mga anak nila kung wala lang," ani ng ina na naiiyak. "Mommy, huwag tayo magdramahan. Ayokong umiyak. Umagang-umaga," ani Esha para matawa ng pagak ang ina at humiwalay sa kanya. Pinunasan ito ang kaunting luhang naglandas na natigil kay Esha. "Pinaghalo talaga ang ugali namin ng daddy mo kaya ganyan ang ugali mo," ani ng kanyang ina. "Syempre naman Mommy, sperm cell kay daddy na humalo sa'yo kaya nabuo po ako. Kaya huwag ka na magtaka Mommy." Nagtawanan silang dalawa. "Sira ulo ka talaga. Siya, magkape ka na. Magpatimpla ka na kay Manang para naman mawala ang hangover mo. Si kuya mo na nagpunta sa kumpanya na ididil mo," ani ng ina. Natigilan si Esha na nanlaki ang mga mata. "Hala!" anya.
Hindi ka naginising ng kuya mo at siya na mismo ang nagpresenta. Dala niya ang laptop mo. Hindi ko nga alam kung alam ng kuya mo yung ginawa mong proposal, pero malaki naman ang tiwala ko sa kanya. I'm sure na masasarado niya ang deal. Kay Darren niya lang din naman si Ken. Baka magkasundo pa silang dalawa. Ani ng kanyang ina. Hala, dapat ginising niyo ako, Mommy. Mamaya sasabihin na naman niya sa akin na napaka-unprofessional ko. Ngusong ani Esha. Hindi yan anak, saka siya naman na nagkusa. Hindi ko na sinabi at hindi mo naman din sinabi, kaya huwag ka mag-alala. Ani ng kanyang ina. Tumango na lang si Esha at nagpaalam na siya sa kanyang ina. Nakanguso ito at iniisip ang kanyang kuya. Nahiya tuloy siya bigla. Nawala din talaga sa isipan niya kagabi sa sobrang pag-e-enjoy. Nagkagatlabi na lamang siya at umiling. Maghapon si Esha sa kanilang mansyon. Hindi siya gumala pero lumabas naman siya kahit paano. Para naman maglakad-lakad. Sumapit ang hapon at umuwi na ang kanyang Kuya Eric na kasywal ang muka. Kuya, kamusta? Nahihiyang tanong ni Esha. Ayos naman, magandang kasama at kausap si Ken. Okay ang deal. Business partner na natin siya and tomorrow gusto kanya makilala kaya pumunta ka bukas. Huwag ka muna mag-bar ngayon dahil hindi na ako ang pupunta. Ani nito, ngumuso si Esha. Hindi kuya, promise. Thank you pala kuya. Pero sana ginising mo din ako kahit paano. Nakakahiya tuloy sa kanya. Ani Esha. It's okay. You understand kaya huwag ka mag-alala. Ani Eric sa kapatid. Pero dapat bukas ay pumunta ka doon para hindi naman nakakahiya sa kanya. Nakausap ko naman siya na maayos kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Ani Eric. Thank you talaga ng marami kuya. Kaya mahal na mahal kita eh. Ani Esha at yumakap sa kapatid. Asus? Ani Eric pero marahang ginulo naman ang buhok ng kapatid na hinalikan siya sa pisngi. Malambing si Esha sa kanya, kaya naman nag-aalala din siya kahit paano sa kapatid at pinababantayan nga din naman ito sa ilang mga tauhan niya kapag nag-aalala siya pero hindi alam ni Esha. Ayaw niya magkaroon ng tampuhan sa kanila kapag nalaman nito kasi ayaw na ayaw ni Esha sa lahat iyon. Kinagabihan, habang nagsuscroll si Esha sa Facebook habang nakaupo sa kanyang kama at nakasandal sa headboard ay may nag-friend request sa kanya. Agad niya namang klinik para malaman kung sino yun at ganun na lang ang pagbangon niya at panlalaki ng mata na makita ang profile nito. Hindi niya sinasadya mapindot ang confirm button kasi ang pipindutin niya dapat ay ang profile nito. Nagkagat na lamang siya ng labi at pinagpatuloy ang pagtingin sa mga picture na post. So, Ken pala ang pangalan niya ha? Ani Esha. Ini-stalk niya lang ito. Madalas niyang makita ay topless lamang si Ken. Hindi niya tuloy maiwasan na maglaway dahil sa abs nitong 8. Grabe, sa abs pa lang niya panalong-panalo na. Aangkinin ko na talaga lalaking ito. Swerte na ako sa kanya. Ani Esha na pinunasan ang laway na tumulo. Kagat niya ang labi niya habang pinagsisave niya ang mga picture nito. Mukha tuloy siyang stalker na hindi sinasadya. Ginawa niya pang wallpaper ang isang picture nito na ang tanging suot lamang ay shorts. Sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa ay napatalon na lamang siya sa gulat nang may tumawag sa kanya. Sa taranta niya ay napindot niya ang green. Hello? Sino to? Tanong niya. Isang nakakaakit na tawa naman ang narinig niya. Parang nanghina siya bigla. Kumabog din ang kanyang dibdib ng malakas. Sino ka? Magpakilala. Natigilan si Esha nang may ma-realize siya. Tinignan niya ang screen at ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang pangalan kung sino ang tumatawag sa kanya. Ikaw pala Ken, hindi ko sinasadyang mapindot kaya hindi ko alam na ikaw pala yan. May kailangan ka ba? Tanong ni Esha na pinakaswal lamang ang boses. I miss you babe, lalo ng labi mo. Bitin na bitin ako sa ginawa mo kagabi kaya humanda ka sa akin kapag nagkita tayong dalawa. Ani Ken, yan ay kung magkikita tayo. Ganti naman ni Esha. Ngumisi si Ken sa kabilang linya at nais niyang sabihin na kung alam lang nito na siya ang kadil sa proposal niya. Of course baby, magkikita pa talaga tayong dalawa. I'll make sure of that. At ihanda mo ng sarili mo dahil gaganti ako. Nagbabantang sabi ni Ken pero malambing ang boses. Napangiti si Esha. Musika sa kanyang pandinig ang boses nito.
nakaka-relax para sa kanya. I miss you too, ani Esha pero hindi makaimik si Ken sa kabilang linya. Bitin din ako at nasasabik ako sa'yo. Pwede bang ngayon na lang tayo magkita? Diretsang tanong ni Esha. Napatikhim na bahagya si Ken sa kabilang linya. Para siyang nabilaukan bigla. Gusto mo ba, babe? Sunduin kita now. Ani Ken. Sige, hintayin kita. Pero joke lang. Ani Esha na natawa ng pagak. Namatay naman ang tawag. Napanguso si Esha. La, nagtampo siya? Wala naman karapatan. Ani Esha. Kung ano-ano na lang ang ginawa niya sa silid niya hanggang sa may bumusina sa labas ng bahay nila. Pero hindi pinansin ni Esha hanggang sa may kumatok sa kanyang pinto. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa baba. Bumaba daw po kayo sabi ng kuya ninyo. Una na po ako. Sabi ng kasambahay sa labas. Kumunot ang noo ni Esha. Napatigil siya sa pagsasayaw. Nagtataka. Sino naman naghahanap sa akin? Wala naman akong bisita na dadating saka si Selena nasa bahay nila siya ngayon. Ani Esha sa sarili pero bumaba naman siya para malaman kung sino. Isang lalaking nakaupo sa sofa at nakatalikod agad ang nakita niya. Alam niyang hindi ito ang daddy niya at ang kanyang kuya dahil alam niya at kabisado niya ang hubog ng katawan ng mga ito. Hi! Who are you? Bungad ni Esha. Tumayo ang lalaki at humarap sa kanya. Natigilan si Esha na bahagyang awang ang labi at nanlalaki ang mga matang nakatingin kay Ken na may ngiti sa labi. Hi babe, miss you. I'm here now. Ani Ken na mabilis na lumapit sa kanya. Humawak agad ito sa kanyang bewang at hinalikan siya sa pisngi na mas lalong kinagulat niya dahil nakatingin sa kanilang dalawa ang kanyang mga magulang at mga kasambahay. Gago! Nasabi na lamang ni Esha. Pero mas nagulat siya nang halikan siya nito sa labi. Smack lang yun, pero ang iniisip niya ay ang mga magulang. Nandito ang mga magulang ko. Mahiya kang gago ka. Huwag kang basta-basta manghahalik ng walang permiso ko. Asik ni Esha. Ken chuckled and hugged Esha. Sumiksik lang lalo ito sa leeg ni Esha na akala mo bata. Napatingin siya sa kanyang mga magulang na pinagmamasdan silang dalawa ng mabuti. Sinusuri siya hanggang sa ngumiti ang mga ito sa kanya at nagudchat na aalis. Agad namang hinila ni Esha si Ken paakyat na agad namang sumunod sa kanya at nagpahila. Pinasok nito ito sa kanyang kwarto hanggang sa makapasok na sila sa loob. Napatingala si Esha kay Ken. Tinignan niyang mabuti ito na parang batang inosente at ito naman ay nakatingin din sa kanya. Napahinga siya ng malalim. Bakit ka talaga nagpunta dito ha? Yari na naman ako mamaya sa kanila. Marami na naman silang mga tanong sa akin tungkol sa iyong lalaki ka. Nakakainis ka. Ang sarap mong itapon sa Mars. Naiinis na sabi ni Esha. Gumuso si Ken at nagkagatlabi. Parang bata itong nagpapaawa dahil sa kanyang itsura. Sorry na babe. Miss lang kita eh. Saka hindi mo ako mabibiro. Talagang pupunta ako at gusto talaga kitang makita kaya nandito ako. Musong ani Ken. Napahinga na malalim si Esha at napahawak siya sa kanyang buhok para siyang na-stress na ewan. Yari talaga ako mamaya kina mommy and daddy. I'm sure nasasabonin nila ako ng mga tanong dahil sa biglaang pagpunta mo. Nabibisi talaga ako. Naiinis na ani Esha. Yumakap si Ken sa kanyang bewang na animoy nilalambing siya. Sorry babe, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Promise, sa susunod pupunta ako ng payag ka. Love you na, huwag ka na magalit. Sige ka, pumapangit ka. Ani Ken, sumama naman ang mukha ni Esha. Hindi nagustuhan ang sinabi nito. Anong sinabi mo? Mariing tanong ni Esha. Sabi ko po ang ganda-ganda ng babe ko at mas lalo siyang gumaganda kapag nagagalit kaya mas nahuhulog ako eh. Ani Ken at umirap si Esha ng pabiro. Umupo sila sa kama. Nasa kandungan siya ni Ken. Nakaupo patagilid. Maharot na ako maharot pero wala. Marupok siya pagdating kay Ken. Sinusunod niya ang gusto ng kanyang katawan at sarili. Kinakagat ni Ken na marahan ang kanyang balikat na hinahayaan niya naman. Ngumuso si Esha. Hindi niya maiwasan makyutan. Wala ka na siguro mga babaeng nalalandi kaya ako ngayon ang nilalandi mo. Ani Esha. Wala na akong babae babe at ikaw na lang magiging babae at gusto kong maging babe. Sagot naman ni Ken. Sus, palusot mo.
Magaling kang magtago kaya hindi ako naniniwala. I know na tinatago mo lang ang babae mo at nagtatago ka lang din kaya wag ako. Ani Esha. Napahalakhak ng pagaksiken at hanlikan siya sa gilid ng ulo. Parang may kung anong saya naman siyang naramdaman. Sa ginagawa kasi ni Ken ay parang isa siyang mamahaling kristal. Nababasagin na takot mabasag o masaktan. Hindi babe, nagbago na ako because of you. Gusto kong ikaw na lang at wala nang iba pa. Kaya huwag ka mag-isip ng kung ano. Ikaw lang babae ko, okay? No other girls, ikaw lang. Malambing na sabi ni Ken. Napalingon si Esha sa kanya. Namumungay ang mga mata ni Ken na nakatingin sa kanya. Habang kagat ang labi ng bahagya, napahinga si Esha. Bigla niya nalang hinalikan sa pisngi si Ken. Alam mo, nanggigigil ako sa'yo sa tuwing makikita kita at hindi ko alam kung bakit. Parang ginagayuma mo ko na ewan. Ang lakas ng epekto mo sa akin. Kapag naririnig ko ang boses mo ay nabubuhay ang kung anong meron sa sistema ko na nagugustuhan ko. Parang gusto tuloy kitang kasama palagi. Ani Esha nang umiti. Napangiti si Ken at pinaharap siya sa pagkakaupo. Magkaharapan na silang dalawa ngayon. Malamlam pa din ang mukha ni Ken na umangat ang isang palad at marahang hinaplos ang pisngi ni Esha. Yung mga mata ni Ken ay puno ng paghanga at akala mo ay si Esha lamang ang maganda sa mga paningin niya at ang tanging babae sa kanyang mundo. Ganyan din ang nararamdaman ko babe at parang nababaliw ako kapag hindi kita kasama. O kaya naman pag hindi kita nakikita babe. Kaya dito ka na lang sana habang buhay sa tabi ko. At pangakong hindi ko hahayaan na masaktan ka ng ninuman. Pangakong aalagaan, iingatan, poprotektahan at higit sa lahat ay mamahalin kita ng walang hanggan. Sincere na sabi ni Ken na namumungay ang mga mata. Masyado ka namang mabilis. Nagugulat ako sa mga sinasabi mo. Ani Esha at tumawa. Hanggang fuck buddies lang ako hoy. Kaya wag kang ganyan. Laro-laro lang kaya wag ng seryoso. Dagdag ni Esha. Is that what you want then? Ani Ken. Payag ako makipaglaro sa'yo at maging fuck buddy mo. Pero wag na wag kang mahuhulog sa akin Ken. Yan na yan ang tatandaan mo sa lahat. Dahil hindi ako marunong saluhin ka. Okay? Naiintindihan mo ba? Tanong ni Esha habang may ngiti sa labi. Hindi naman makaimik si Ken na napatitig lamang kay Esha. Hindi niya alam ang magiging reaksyon niya kasi alam niyang mahuhulog at mahuhulog siya kay Esha. Sino ba kasing hindi mahuhulog kay Esha? Napakaganda nito at talagang mamahalin mo, pagsisilbihan at sasambahin. I understand babe. Noted that. Laro lang dapat ang mayroon sa ating dalawa at wala ng ano pa. Hindi pwedeng mahulog. Ani Ken, tumango si Esha. Bawal na bawal mahulog. Yan ang isa nating patakaran na dapat tandaan. Ani Esha at pinisilang chin ni Ken ng bahagya at pagkatapos ay hinalikan niya ang labi nito. Naghalikan silang dalawa hanggang sa mapahiga si Ken at si Esha ang nasa ibabaw niya. Maghanda ka din palagi dahil gustong gusto kong palagi akong umiibabaw. Hindi mo namamalayan na nakapatong na pala ako sa'yo. Diretsang ani Esha at muli silang naghalikan na dalawa. Muntik nang may mangyari sa kanila. At hindi makalabas ng kwarto kung hindi lang nagpigil si Esha, kung hindi niya pinigilan ang kanyang sarili. Nanatili si Ken sa kanila, hindi naman nagtatanong ang kanyang mga magulang, pero ramdam ni Esha at alam niyang pinagmamasdan silang dalawa ng mga ito. Ang kanilang mga kilos na akala mo ay magkasintahan na dalawa at kung ano-ano pa. Nagtatawanan ngayon sina Ken at Esha sa labas ng kanilang mansyon. Pinanonood naman sila ng mga magulang ni Esha maging ni Eric. Magkasintahan ba ang dalawang yan, Eric? Tanong ng kanyang ina. Umangat naman ang labi ni Eric. Gumisi siya. Natutuwa habang pinagmamasdan ng dalawa. Mukhang magkakatotoo nga talaga ang mga iniisip niya. At tama lang na hinayaan niya ang mga ito dahil mukhang magkakadevelopan na ang mga ito. Yes, Mom. And hayaan ninyo muna silang dalawa kung hindi pa nila sinasabi sa inyo. Sasabihin din ni Esha kapag handa na siyang sabihin. For now, make them happy first. Ani Eric. Support naman kami sa kanila anak at wala namang problema sa amin kung magkasintahan silang dalawa. Masaya pa nga kami para sa kanila at sa kapatid mo. At mabuti naman kung nagseseryoso na siya pagdating sa pag-ibig. Nalaman niyo nang hindi laro pagdating sa pagmamahalan. At thankful ako kay Ken dahil pinarealize niya sa kapatid mo ang lahat. Ani ng ina. Mas napangisi lamang si Eric.
Nais niyang matawa sa sinabi nito pero nagpigil siya. Hindi naman kasi totoo pero alam niyang dadating din ang dalawa sa puntong iyon. That's good then, Mom. Ani Eric. Nilingon siya ng ina pero hindi lumingon si Eric kahit naramdam niya. Ikaw ba anak? Kailan mo balak na magkaroon ng kasintahan? Hindi ka na bumabata at ang edad mo ay lampas na sa kalendaryo. Gusto pa naming maabutan ng daddy mo ang apo namin sa'yo. Mukhang mauunahan ka pa ng kapatid mo eh. Ani ng ina at pagak na natawa. Natigilan si Eric. Naging seryoso ang kanyang muka at biglang nag-flash sa kanyang isipan ang muka ng babaeng minamahal. Don't worry, Mom. I'll promise na maabutan niyo pa mga apo ninyo sa akin. Kaya wala kayong dapat ipag-alala ni Daddy. May papakilala ko din siya ng tuluyan sa inyo. Sagot ni Eric. Hindi naman na umimik ang kanyang ina na bumalik ang mga paningin kay Esha. Nayakap-yakap ngayon ni Ken sa likuran at nagtatawanan ng dalawa. Napangiti ito at hindi niya mapigilan na maging masaya para sa kanyang anak. Doon na rin nagpalipas si Ken ng gabi at kasabay pa nila ito sa pagkainan. Maayos naman ang pakikitungo ni Ken sa kanila, maging namang ito. Magalang at mabait ito sa kanila. Hindi lang gwapo. Ideal man na nga, husband material pa talaga ito. Sinong hindi mahuhulog kay Ken kung mukha pa lang niya ay mamahalin mo na siya? Sa ugaling mayroon pa kaya? Pero ang tanong ay papasakaya siya kay Esha na talagang desididong laro lang ang namamagitan sa kanilang dalawa. Mag-ingat ka sa pag-uwi, iho. Pumunta ka ulit dito ha. Huwag kang mahiya dahil welcome na welcome ka. Ani ng ina ni Esha kay Ken na napangiti. Maraming salamat po talaga tita sa inyo. Mahal na mahal ko po kayo agad. Natatawang ani Ken. Ganda ninyo po talaga. Halatang sa inyo talaga nagmana si Esha, may babe ko. Dagdag nito, hindi man lang nahiya. Nakurot tuloy siya ni Esha sa kanyang tagiliran. Hindi naman nasaktan si Ken na napatawa. Ikaw talaga, bolero. Kaya siguro nakuha mo itong anak ko dahil dyan. Basta magmahalan kayong dalawa at hindi na ako makapaghintay na makita ang apo namin sa inyo. Mauunahan ninyo pa si Eric. Sabi nito. Pagak na natawa si Ken. Ilang apo po ba ang gusto ninyo? Gagawa po kami ng marami ni Esha kung kakayanin niya po ang pagbubuntis. Ani Ken. Ayos na sa akin ang 100 iho. Sagot nito pero halatang pabiro lang naman. 100, mama? Grabe ka naman sa akin, hindi naman po ako baboy. Gulat na ani Esha. Napahalakhak ang kanyang ina. Ikaw naman masyado mong sineryoso. Biro lang naman. Saka hindi madaling magdala ng anak at mga anak. Naranasan ko talagang mahirap. Masakit at mabigat pero worth it naman kapag nasilayan mo na ito. Ngiting sabi nito. Huwag po kayo mag-alala tita. Hinihintay ko lang naman po maging handa si Esha. Nasa kanya po kasi ang pasya dahil siya po magdadala ng 9 na buwan sa anak namin. Ani Ken, natigilan si Esha. Alam niyang nakikisabay lang ito sa trip ng ina. Pero hindi niya maiwasan na kiligin at matuwa. Parang gusto niya na talaga magkaanak sila. Saka hindi ko naman po siya pababayaan oras na dinadala niya na pong anak namin. Pangako pong aalagaan, aalalayan at iingatan ko po siya para maging maayos po ang kanyang pagbubuntis. Kaya wag po kayo mag-alala tita. Hindi ko po pababayaan si Esha. Magtiwala po sana kay sa akin. Sabi ni Ken na nilingon si Esha na hindi makatingin sa kanya. May tiwala ako sa'yo iho. At nakikita ko kung gaano mo talaga kamahal ang anak namin at hindi mo na kailangan sabihin ng mga bagay na yan kasi alam namin. Malaki na agad ang tiwala namin, kaya huwag mo sanang sisirain kasi tiwala ang mahirap ibalik sa lahat. Ani ng ina ni Esha. Naku po tita, hindi po talaga. Maraming salamat po agad na marami sa malaking pagtitiwala ninyo sa akin. Promise po, pakakasalan ko po siya kapag handa na siya. Ngiting sabi ni Ken. Natapos ang usapan ng dalawa at si Esha ay nakikinig lamang. Feeling niya tuloy ay parang totoo na ang mga sinasabi ni Ken sa kanyang ina. Hinatid niya ito sa may gate. Mag-iingat ka ha, huwag ka mabilis sa pagmamaneho at baka mabangga ka o maaksidente. Sabi ni Esha. Of course babe, para sa'yo. Magpapakasal pa tayong dalawa kaya talaga mag-iingat ako. Okay? Good night and I love you. Sabi ni Ken at hinalikan si Esha na natigilan dahil sa huli nitong sinabi. Pinagmasdan ni Esha si Ken na umalis. Kumaway at kumindat pa si Ken sa kanya habang nasa loob na ng sasakyan.
Ayaw kong umasa pero iba na talaga nararamdaman kong ito. At ayaw ko pero gusto ko. Ha? Ano daw? Nagugulo ang ani Esha sa sarili. Napailing na lamang. Kinabukasan ay maagang nagising si Esha dahil nag-set din siya ng alarm para hindi siya malate. Kailangan niyang pumunta sa building. Maaga siyang nakarating sa opisina at naghintay naman siya sa loob. Inassist naman siya ng sekretary ni Mr. De Villa at komportable naman siya hanggang sa kalagitnaan ng kanyang paghihintay ay may isang boses na lamang siyang narinig na hindi niya inaasahan. Good morning to my beautiful babe. Pagbati ni Ken sa kanya, napatayo si Esha na bahagyang nanlalaki ang mga mata dahil sa gulat. May dalang bulaklak si Ken at malawak ang ngiti nito sa labi na mukhang tuwang-tuwa. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Esha. Nagtataka. Gumuso si Ken na parang bata. I'm the one na ka-meeting mo, babe. But sadly ay ang kapatid mong pumunta. Pero okay na din dahil nagpaalam at nagkausap naman kaming dalawa. So, nice to see you. Ngiting sagot ni Ken na mas kinagulat lalo ni Esha. Ha, talaga? Hindi ka ba nagjo-joke? Tanong ni Esha na pilit na natatawa. Babe, mukha ba akong nagjo-joke sa lagay na to? Syempre hindi, babe. Kung gusto mo, patunayan ko pa sa'yo ako ang CEO ng kumpanya at building na ito. Mayabang na sabi ni Ken. Hindi na, naniniwala na ako. Nagulat lang ako at hindi ko akalain na ikaw pala. Good morning anyway, ani Esha. Lumapit ng tuluyan si Ken sa kanya. Kinuha niya ang bulaklak at inabot ito. Inamoy niya. Mahilig siya sa bulaklak at buong buhay niya ay ngayon lang ulit siya nakatanggap ng bulaklak sa ibang lalaki. Kasi minsan, kuya at daddy niya ang nagbibigay. Para kang isang bulaklak, babe. Habang patagal ng patagal ay mas gumaganda. Hindi kumukupa sa ganda kahit ano pang mangyari. Malambing na bulong ni Ken na yumukod sa kanya para magpantay ang kanilang mamuka. Hinawi nito ang ilang hibla ng kanyang buhok at inilagay sa likod ng kanyang tenga. Nagkatitigan silang dalawa. Bumaba ang mga paningin ni Ken sa labi ni Esha na bahagyang nakaawang. Napatingin din si Esha sa labi ni Ken at gusto niya itong halikan. Muling nagtama ang kanilang mga paningin hanggang sa mabilis na ilapag ni Esha ang bulaklak sa may lamesa at yumakap sa lieg ni Ken. Mapusok agad silang naghalikan at si Ken naman ay binuhat siya paupo sa may lamesa. Halos mahubad na din ang suot ni Esha. Take me now, Ken. Hindi ko na kayang pigilan pa ang pagiging masabi ko sa'yo. Kaya please, take me. Nagmamakaawang ani Esha. You don't need to beg, babe. Dahil talagang gagawin ko nang angkinin ka. Hindi ko na din kaya magpigil pa. Sabi ni Ken. Muli silang naghalikan na dalawa hanggang sa tumayo sila at dahan-dahan na naglakad. Pumasok sila sa isang silid at doon naghubaran. At sa araw na iyon ay doon na totoong nagsimula ang paglalaro nilang dalawa at ang pagiging mag-fuck buddies. Nagtuloy-tuloy iyon hanggang sa umabot ng ilang buwan. Naging normal ang lahat sa kanila. Naging komportable din sila sa bawat isa at hindi itatanggi ni Esha na hinahanap niya palagi ang presensya ni Ken sa araw-araw. Parang gusto niyang palaging nasa tabi niya ito. Miss na miss niya agad kahit na magkasama naman sila palagi at maya't maya. Halos hindi na sila mapaghiwalay na dalawa at ayaw din naman ni Esha iyon. At isa pa, aminado na siyang nahulog na nga talaga siya kay Ken. Nitong mga nakalipas na buwan ay hindi na laro para sa kanya ang ginagawa nila ni Ken dahil may nararamdaman na siya para dito. Mahal niya na si Ken at ang lahat ng kanyang mga pinapakita at sinasabi kay Ken ay totoo. Ilang beses na din siyang nagsabi ng I love you at sumasagot naman si Ken ng I love you too. Dahil akala nito ay laro pa rin, pero hindi na. Gusto na ni Esha na totohanin pero hindi niya alam kung paano. Natatakot pa rin siya. Baka masaktan lang siya sa huli. Iniisip niyang baka siya lang ang may feelings na talaga sa kanila ni Ken. Kahit na minsan parang feeling niya totoo na din kay Ken ang lahat. Feeling niya ay mahal din siya ni Ken. Pero ang hirap mag-assume ng walang kasiguraduhan at hindi mismo galing sa bibig ng minamahal. Kaya hanggat wala pa ay hindi muna siya aamin. Hinihintay niyang si Ken muna ang mauna. Bakit ganyan ang mukha mo? Parang nalugi ka. Ani si Lina.
Nasa isang coffee shop silang dalawa ngayon. Wala lang, trip lang nila. Bored na sila pareho at wala ang kanilang mga bebe. Wala naman, ganito naman ako madalas saka wag mo akong isipin kasi okay lang ako. Ani Esha. Sus, ang sabihin mo lang ay miss na miss mo na agad ang pinsan ko. Ani si Lina. Gumuso si Esha. Ilang linggo ata nung nag-uumpisa na sila ni Ken sa laro nila nang malaman niya magpinsan pala ang dalawa. Dahil nagkukwento nga si Esha kay Selena ay doon nalaman ni Selena na ang kalandian ng kaibigan niya ay ang pinsan niya. Kung ako kasi sa'yo, ikaw na manguna. Umamin ka na kaysa naman na maunahan ka pa. O kaya naman mahuli ka pa, di ba? Yun ang mas masakit. Suhestyon ni Selena. Pero paano? Hindi naman kasi ganun kadali. At saka, baka mamaya ako lang naman palang may feelings na sa aming dalawa. Sagot ni Esha. Napabuntong hininga si Selena. Hindi mo naman siya tinatanong kaya paano mo nasabi? Huwag ka nga maging nega dyan. Tanungin mo muna siya bago ganyan namang isipin mo. Sige ka, mas masasaktan ka kung hindi ka aamin. Sabi pa ni Selena na nais maintindihan ni Esha ang kanyang pinaparating. Napabuntong hininga si Esha. Kailangan ko na ba talagang umamin? Tanong ni Esha. Kung ako, oo. Okay lang kung masaktan ka kapag sinabi niyang hindi ka niya gusto. Mahal o wala siyang nararamdaman sa'yo. At least hindi ba, ginawa mo naman yung tama. Kaysa magsisisi ka, kasi may mga ganun. Hindi sila umaamin sa taong napupusuan nila pero sa huli nagsisi kasi gusto din pala sila. Payo ni Selena. Napaisip si Esha at tama nga ito. Nagkagat siya ng labi at natauhan siya bigla. Tama nga naman si Selena. O ngayon napaisip ka, kaya umamin ka na. Nandito lang naman ako kaya patay naman sa akin ang lalaking yan kapag sinaktan ka niya. Pero I'm sure na mahal ka din ni Ken. Nakikita at nararamdaman ko. Naghihintayan lang siguro kayong dalawa. Mga torpe. Takot. Ay! Pagpaparinig ni Selena. Hindi mo naman ako masisisa, Selena. Pero ngayon buo na ang loob ko. Aamin na ako sa kanya kahit na hindi ko alam kung ano magiging kalalabasan ng gagawin ko. But I'll try my best naman. Thank you, Selena. Ani at pasasalamat ni Esha. Ano ka ba naman, maliit na bagay lang, saka wala yun. Basta good luck. Kung ano man ang mangyari ay tatanggapin na magiging resulta, okay? At tandaan mo, Esha, kamahal-mahal ka at kung hindi ka man mahal ni Ken, I'm sure na may tamang lalaki para sa'yo, pero hindi pa dumadating. Mahal na mahal kita, Esha. Sabi ni Selena. Hindi na napigilan ni Esha ang kanyang sarili. Lumapit siya kay Selena at niyakap niya ito. Para tuloy silang nagdadrama na ewan doon. Kinagabihan, tinawagan ni Esha si Ken na pumunta ito sa address na kanyang tinex. Tanaw ni Esha ang mga nag-iilawang mga building sa kanyang pwesto. Tahimik at walang katao-tao kundi siya lamang. Ito ang secret place na kanyang pinupuntahan. May nagtakip sa kanyang mga mata at alam niya na agad kung sino ito. Kilala kita. Ani Esha. Natawa ng pagaksiken at hinalikan siya sa pisngi mula sa likuran bago siya tabihan sa upuan. I'm here na, babe. Ano yung sasabihin mo? Bungad ni Ken. Nagkagatlabi si Esha. Hinanda niya na ang sarili at sasabihin. Ken, kahit na anong mangyari, sana maging magkaibigan pa rin tayo sa huli kapag sinabi ko na yung talagang sasabihin ko. Panimula ni Esha. Natigilan si Ken. Nakaramdam ng kaba at iniisip niya na baka nais nang tapusin ni Esha ay hindi pa siya handa. May sasabihin din ako. Ani Ken, gusto niyang pangunahan na si Esha pero curious siya sa sasabihin nito. Sige, pwedeng ikaw naman muna ang magsabi ng sasabihin mo. Sabi ni Esha, nagkagatlabi si Ken. Sabay tayo. Anya para humarap si Esha sa kanya. Nagkatitigan sila sa mata ng isa't isa. Parehas mabilis ang tibok ng kanilang mga puso. 1, 2, pagbibilang ni Esha. 3. Mahal kita, Esha. Mahal kita, Ken. Sabay na sabi nilang dalawa na parehas nilang kinagulat. Ken. Tawag ni Esha. Sinapo ni Ken ang kanyang muka. I don't need to explain, pero gusto kong malaman mong minamahal kita, Esha. Mahal na mahal kita at sana tanggapin mo ang pagmamahal ko. Aminado akong jerk ako pero mula na makuha mong atensyon ko, doon na nagbago ang lahat sa akin. At sana matanggap mo, Esha, ang pagmamahal na iaalay ko sa'yo. Babe, ayoko na ng laro.
Gusto ko na maging totoong lahat ng to. Ani Ken, napaiyak si Esha. Mahal na mahal kita, Ken. Matagal na. Napapangunahan lang ako ng takot kaya hindi ako agad umamin sa'yo. Pero Ken, ngayon I am very sure that I love you at gusto kitang makasama habang buhay. Umiiyak na sabi ni Esha. Gusto ko din, Esha, at pakakasalan kita. Ani Ken at pinagdampi ang kanilang mga labi. Wala nang laro pa dahil totohanan na. Nagmamahala na talaga silang dalawa at walang makakapigil sa kanila kahit na sino. Kinasal sila at nagkaroon ng mga anak hindi kalaunan na siyang malaking pinagpapasalamat nila sa may kapal, sa Diyos at sa tadhana. Tanging hiling lang nila ay masaya at payapa ang kanilang munting pamilyang binuo ng hindi inaasahan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento, please don't forget to leave a like, comment, share and subscribe for more wonderful stories. Paalam!